Sa iba pa nating mga pangunahing balita, sa layuning mas mapaayos ang takbo ng kanyang administrasyon, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet secretaries. Sa inilabas na statement ng Pangulo, sinabi niyang panahon na para mailinya ang kanyang administrasyon sa mga inaasahan sa kanya ng mamamayan. Nagsalita na anya ang mga Pilipino sa pamamagitan ng resulta ng katatapos na halalan at kailangan silang dinggin. Sinabi rin sa pahayag na sa pamamagitan ng courtesy resignation ay mabibigyan ng panahon ang Pangulo na timbangin at suriin ang performance ng bawat departamento at matukoy kung sino ang nararapat na magpatuloy na magserbisyo para sa gobyerno. Ang anunsyong ito ni PBBM ay kasunod ng resulta ng midterm elections kung saan lumalabas na pagod na ang mamamayan sa usapin sa politika at bigo ang publiko sa serbisyo ngayon ng gobyerno. Sa kaunay na balita, matapos maglabas ng panawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet secretaries, mga miyembro ng gabinete nagpahayag ng kahandaan na magbitiw sa pwesto. Si Eden Santos sa detalye ng balita. Eden? Yes, Gianna, handang magbitiw sa pwesto ang lahat ng cabinet secretaries ng Marcos administration. Yan ay matapos nga ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Mahigit sa 20 na ang mga cabinet secretaries na nagpahayag ng kahandaang magbitiw sa pwesto. Kabilang sa mga ito, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, kasama rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, kasama rin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Energy Secretary Rafael Utilla at marami pang iba. Layon nga ng hakbang na ito ng Pangulo na iayon ng gobyerno sa inaasahan ng mga mamamayan. At ang kahilingan para sa courtesy resignation ay naglalayong bigyan ng Pangulo ng panahon upang suriin ang performance ng bawat department heads. Nagkakaisa naman ang mga miyembro ng gabinete na sila ay naglilingkod at the pleasure of the President at suportado nila ang desisyon ng Pangulo. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi ito tungkol sa mga personalidad kundi tungkol sa performance, alignment at urgency. Kinumpirma naman ngayon sa ongoing briefing dito sa Malacanang ni PCO Undersecretary Claire Castro na hindi lamang mga kalihim ng bawat departamento ang sakop nitong courtesy resignation kundi maging yung mga presidential advisors at yung mga head of agencies na merong government rank. Hinihintay naman yung ng Solicitor General na si Menardo Guevara ang memo para sa kanyang pagbibitiw, habang si Presidential Advisor on Poverty Alleviation of the Philippines, Larry Gadon, ay wala raw balak magbitiw dahil nga siya ay under ng Office of the President at wala siyang agency. Pero nilinaw na nga ni Yusek Castro nakasama yung kanyang position sa kailangang mag-tender ng courtesy resignation. Hinihintay naman yung iba pang mga kalihim ng ibang departamento kung tutugon sa panawagan na courtesy resignation. Kabilang dyan ang Department of Health, the SUD, DFA, DND, DPWH, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang. Back to you, Gianna. Okay, maraming salamat, Eden Santos.